Igan mga pangyayaring nahagip ng kamera, mga insidenteng kailangang suriin at siyasatin. Walang ligtas basta caught on cam. Kabi-kabila aksidente nitong mga nakaraang araw, caught on cam sa Katipunan Avenue flyover northbound. Nagkarambolang mahigit 20 sasakyan. Sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang truck na naging dahilan ng karambola. 4 ang nasawi at 20 naman ang sugatan sa insidente. Caught on cam! Sa Antipolo naman ito, nagkarambola rin ng 7 sasakyan matapos mangararo ang isang 18-wheeler truck na may kargang kopra. Pagdating daw sa palusong na bahagi ng Sumulong Highway, napansin na raw ng driver nito na nawalan siya ng preno. Ginigilid na raw ng driver ng truck pero dahil palusong ang highway, natumbok nito ang mga sasakyan. Walang nasawi o malubhang nasaktan sa pangyayari. Caught on cam! Patay naman ang isang babaeng 57 taong gulang matapos masagasaan sa barangay Marilag, Quezon City. Sa CCTV makita ang pagtawid ng babae sa kalsada hanggang sa tinamaan na siya at nagulungan ng bus. Nang mga oras na yon, naka-green light ang pedestrian signal pero biglang nagkulay pula. Ay sa responding taga-barangay, patay na ang babae ng kanilang datnan. Paliwanag naman ng driver ng bus. Hindi raw niya napansin na may tumatawid habang kumakaliwa siya. Gayong Christmas rush, napakarami pong sasakyan sa mga kalsada. Paano nga ba natin maiiwasan ang ganito mga aksidente? At makakasama po natin si Mr. Gabriel Go, ang Head ng Special Operations Group ng MMDA. Magandang umaga po! Magandang umaga, Igan, no? And Sa of mga course, napanood nating video, truck, halos, dalawa ito, nawalan ng preno at involved sa karambola. Yung isa may karga pa. Ano po bang pwedeng gawin? O pwede bang may magagawa talagang makaiwas sa ganitong insidente? well, alam nyo, first and foremost, no, ang mga aksidente na nawawalan ng preno, it all narrows down sa mechanical error. But then again, no, ang mga mechanical errors na to, they can be prevented. That's why meron po tayong tinatawag na preventive maintenance. Maintenance, no? Yes, and it's the responsibility ng hindi lang po ng driver but also the owner of the trucks, no, to keep their vehicles at top-notch condition bago po ito ma-dispatch. Opo. So isa po yan sa mga paraan para makaiwas tayo sa mga ganong senaryos. Pero sa Katipunan, anong gagawin ng truck driver? Dahil pag kumanan siya, flyover to baka mahulog. Pag kumaliwa, ay yun yung mga sakyan. Counterflow lane naman po yan, nasa kabila na Counterflow. ang mangyayari dyan. So, Well, actually, kung titingnan natin ang senaryo nito, no, itong senaryo sa Katipunan, pababa na to ng tulay So mabilis din, So the speed is, mas mabilis na ang speed niyan. Plus nawalan pa ng preno to. So definitely yung speed, velocity, plus the impact, it plays a big role. Kaso makikita natin, there's no way out kung tutuusin. okay. Sabi nga natin, pag kinabig niya sa kanan, maaaring mahulog po ito. Pag minaneuver niya naman to the other lane, Mas mas malaki. delikado because it's going to counterflow. Mas maraming matatamaan. Mhm. So if you see this scenario, ang talagang problema, yung truck Maintenance, Yung talaga maintenance bago talaga. ilabas, no? Oo. Correct. Bago ilabas ang mga sasakyan, especially this big na mga truck, hindi po tama ang rason na nawalan ng preno. Okay. Imagine, buhay po yan. Doon sa Sumulong Highway naman po, palusong din yun Di ba ba? Correct. Ay, hindi, ito yung sa babae. Palusong din yun sa Sumulong Highway. Biktima ho ako nung Sabado dyan. Talagang grabe ang traffic na inabot. Ang buntuto niya dito na sa may Katipunan So, sa mga palusong, lalo na itong mga truck, paano po kung ikaw maingat ka naman nagdadrive? Well, then again, no, dyan pa rin lumalabas ang maintenance ng sasakyan. Because remember, ang mga sasakyan natin, wear and tear ang preno, especially sa mga malalaking truck. So definitely, kada paggarahe, bago mag-dispatch, dapat meron po itong checking to make sure na roadworthy. Yan ang tinatawag po natin sa mga overload din sasakyan. ng grab at buhangin Correct. Isa rin po yan sa mga scenarios na nakikita natin. The problem of nawalan ng preno, nagkakamali yung drivers because overloading. Overloaded. Isa yan sa malaking rason din. And aside from that, ang mga drivers. Yung mental health at physical health ng ating mga drivers, napaka-importante Ngayong po Pasko, yan. no? Yan. Parang pagod na sila. Okay, lipat na po tayo, Mr. Go, sa isang video. Ito po yung babaeng nasagasa. May biglang bus pakaliwa siya pero may tumatawid. Nahagip tuloy siya. Nakikiramay po tayo doon sa babae, no? Yung mga kamag-anak nila dahil ito ba'y pwedeng maiwasan? Parang
May pedestrian lane ba? Ang Actually, sinasabi dyan, nag-beating the red light daw ho yung bus eh. Ano bang, tapos talaga bang blind spot? Sabi nung driver, hindi daw niya nakitang may tumatawid eh. alam nyo, Igan, no, meron talagang blind spot, especially ganong kalalaki ng mga bus or trucks. First and foremost, ang blind spot po niyan, ang laki ng mga A-pillars niyan, blind spot po lahat yan. Okay. And especially itong side na to, on both ends, Pandidikit dyan. blind spot yan, plus yung likod. Naku. Dahil sa laki. So one of the, kung iisipin natin, kung titingnan natin when it comes to technicalities, pwede pa rin maiwasan ang mga blind spot. Okay. Because we have mga developments when it comes to mga advancement sa mga sasakyan. Isa na po dyan ang blind spot monitoring. Andyan din ang tinatawag natin na maneuvering cameras. And of course, andyan po ang mga malalaking side mirrors na convex, which will allow you to have a broader vision. Mas malawak, mas Mas wider. malawak. However, in this case na ito, makikita natin sa video, napakabilis ng Yun pagkaliwa ng bus. And lumalabas po yan, disregarding the traffic light pa po siya. So, isa po yan sa nakikita nating rason. Bakit hindi niya napansin ang ating pedestrian na tumatawid? It's because sinubukan niyang habulin ang stoplight, probably nagmamadali ito, at napakatulin ng pagpasok niya. That's why nagkaroon siya ng problem on the site na hindi niya na napansin ang pedestrian. Na may pedestrian. Which dapat may iwasan po yan. Siguro isang solusyon din dito, Mr. Go, yung implementation ng parusa. Parang wala tayong makita na naparusahan talaga na matindi para itong mga truck may regular maintenance, mapanagot yung driver. Minsan nga, gaya nitong bus na to, nakapatay na, pero bailable po yung reckless imprudence resulting to homicide. Bailable siya eh. Kaya yung mga disiplina ng driver natin minsan, hindi na ho, di ba, nakokompromiso yung ating mga kababayan. So, konting higpit siguro doon. That's true. Hindi lang po higpit, no, sa pag-enforce ng batas, but also paghihigpit sa tamang education ng ating mga drivers. Because all of this can be prevented eh. Hindi lang po sa maintenance ng sasakyan, but also the driver himself. Maaari niyang ayusin po ito. Tanong natin sa LTO at saka LTFRB, ito bang mga sangkot na driver sa incidenting ito, hawak pa rin yung lisensya nila o hindi na sila makakapagmaneho sa labas? Well, Pag ganyan first offense, pwede pa? it's case-to-case basis, no? But Okay. technically, pag buhay na po ang Oo nga eh. nawala dyan, I don't think... Para mag-ingat. Dapat doble ingat na po yan eh. I mean, the aspect of fit to drive, malaking spectrum na question. yan at questionable na po yan. Ay nako, maraming salamat. Sana ligtas po kayo lahat sa aming napag-usapan. Mr. Gabriel Go, Head ng Special Operations po ng MMDA. Mga kapuso, ang mga aksidente o krimen, atin niya susuriin dahil simula ngayon, wala nang blind spot pagdating sa kaligtasan. Tutukan natin yan sa Caught on Cam. Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,